O eto, panoorin natin mga bossing, etong pagpirma ni Kumal. Ang kupal na si Sandro Marcos, pagpirma niya sa impeachment ni VP Sara. 15 mga kongresista ang lumagda sa ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nangyari ito sa huling araw ng sesyon sa plenaryo ng Kamara bago ang nakatakdang break ng Kongreso sa February 8 para sa paparating na midterm elections. Una sa mga pumirma si Presidential Son at House Senior Deputy Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Sa gitna ito ng pahayag ng Malacanang na hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa impeachment case at naniniwalang hindi napapanahon ang impeachment laban kay VP Duterte. Bukod kay Congressman Marcos, una rin sa mga lumagda ang iba pang House leaders. Diba? Putay na. Yung tatay niyang mambubudol, sinabi hindi daw siya pabor, pero yung anak niya yung kauna-una ang pumirma. Ibig sabihin, kupal. Ibig sabihin, mga manluloko, mambubudol, mga sinungaling. Sabi ko sa inyo, ang sinungaling kapatid ng magnanakaw. Kaya ako, sigurado ko sa sobrang sinungaling ng mga Marcos na ito ay totoong mga magnanakaw, mga hayop na ito. O yan o, kitang-kita nyo unang-una, pwede ka naman doon sa may gitna pero unang-una ka. At sinabi pa ni Garin hindi daw si Garin ang nangangalap ng pirma, si Sandro Marcos daw. Yun daw nag-file nung pang-4 na impeachment complaint, si Sandro Marcos daw ang nag-endorse. At si Sandro Marcos daw ang nag-ikot para mangalap ng pirma. Tanginan nyo, lokohin yung lelang ninyo, ayaw ng tatay mo, tapos ikaw pa yung nagpo-push, tarantado ka. Kaya sana makarma kayo agad. Tanginan, sana malaglag yung mga ari ninyo, hindi nyo na magamit. Biglang maputol. Biglang magkaroon kayo ng mga pichiching. Mga hayop kayo, sana makarma kayo, tubuhan kayo ng mga tigyawat. At saka ng mga pigsa sa mukha, mga buwisit kayo. Sana mabulok yung mga ipin nyo. Na sina House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales, Deputy Speaker J.J. Suarez at Majority Floor Leader Manix Dalipe. Ayan, lahat yan. May mga naman si Tingog O Party lahat List yan, mga Representative kawatan. O lahat daw yan, yung mga nandiyan dyan. O hindi ko alam kung totoo pero sabi nila lahat daw ng mga nandirito ay tumanggap ng tig 100 na 150 million, ang laki nun. Putangin nyo, sa impyerno kayo mapupunta, pera ng taong bayan yan kung totoo yan. Sana naman hindi totoo yan, putangin yan. Nakakahiya kayo, ang daming mga pumirma dito ng mga kaibigan ni BP Sara, mga ninang pa siya sa binyag. Yung iba, mga best friendan niya pa, kaya ikaw BP Sara, masyado ka kasi. Nagpapaniwala ka rito sa mga nanligaw sa yung mga putanginan nito eh. Kung ikaw sana tumakbo ka ng presidente, di sana si BBM yung ini-impeach natin ngayon. Para hindi na makatakbo sa pamahalaan ng hayop na yan. Romualdez at pang 215 ang asawa nitong si House Speaker Martin Romualdez, pinsan ni PBBM. Kabilang naman sa mga hindi pumirma sa ika-4 na impeachment complaint. Ito yung mga hindi pumirma, si GMA, palakpakan. Hindi pumirma si GMA kasi nga, alam naman natin na Duterte yan. Sina dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, House Deputy Majority Leader. Oy, kupal! Sabi nitong unggoy na to, kaya daw siya hindi pumirma kasi daw magiging senador daw siya at baka daw baka daw yung kanyang judgment ay matarnish. Tanginan to, user talaga, no? Peke na nga yung pagkakakilanlan mo, peke ka pang tao ka. Dinugas mo na nga yung gobyerno ng Amerika, pati yung mga Pilipino, dudugasin mo pa. Feel mo na mananalo ka, no? Ang kapal ng mukha mo. Feeling ng tulonggis na to, mananalo siya. Wow, ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, House Deputy Speaker Camille Villar. Si Camille Villar, hindi pumirma. Mabuti sumunod ka sa nanay mo. Mabuti yan. At mga rebelya sa Kamara. Nako, yung mga rebelya, mabuti naman hindi kayo pumirma. Kahit na yung tatay ninyo ay tumatakbo sa partido ni Bongbong Marcos. Maraming salamat sa inyo dahil hindi kayo nakaisa, hindi kayo mukhang pera.
Hindi kayo mga ganid, hindi kayo magnanakaw. Batay sa reklamo, hindi akma para sa public office si VP Duterte, kaya dapat mapatalsik sa pamamagitan ng impeachment. Kabilang sa 7 grounds for impeachment ang pagsira sa tiwala ng publiko at paglabag sa konstitusyon dahil sa umano'y planong pagpapatay ni VP Duterte sa pamamagitan ng isang assassin kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ulol, yung mga ano nga dyan, makakaliwa nga dyan, pumapatay ng mga sundalo eh. Wala nang ano yun, wala nang warning yun. Naghahatid lang yung mga sundalo ng relief goods. Putang ina, pagpapapatay ng mga hayop ng mga komunista na to. Tapos kayo pa mismo ang gumawa, bumalangkas na itong mga articles of impeachment na to. Mga hayop kayo, mga komunista kayo. Di ba pinapatay nyo mga pulis, sundalo? Di ba ina-ambush nyo yung mga militar? Di ba may nakaraan, meron pa kayong binombang bata? Diyan na dating na player ng FEU sa football, mga buwisit kayo. Tapos ngayon sasabihin nyo, assassination, kayo nga, matagal nyo nang nilalabanan ng gobyerno eh. First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Romualdez sa isang live broadcast. Gayun din ang betrayal of public trust at katiwalian dahil sa umano'y maling paggamit at paglustay ng confidential funds. Maling paggamit at paglustay? Maling paggamit, ibig sabihin ginamit. Oh, maling paggamit, mali kasi ayaw niyong tanggapin kung paano niya ginamit. Confidential funds nga yan, discretion niya kung saan niya dadalhin yung pera na yan. Ang importante, nagpakita siya ng proof. Nagpakita siya ng mga resibo kung saan ibinigay ito. Ngayon, yung mga sinasabi niyong Mary Grace Piatos, tanga. Intel nga eh. Ako, Boss Dada. Puta, hindi naman yun ang totoo kong pangalan. Pag binayaran mo ko dahil intelligence officer mo ko, Boss Dada, ilalagay mo dun. Hindi yung totoo kong pangalan. Tanga ka ba? Sinong gagong asset ang maglalagay? Kaya nga may alias yan. Alias Rosebud. Alias Picoy. Di ba? Di ba si Rizal Tiberos may ganyan? Alias Picoy. Alias Picoy. Alias ganito. Alias Commander Robot. Di ba kaya nga ganyan yung mga alias-aliasan nyo kasi ayaw nyong ipaalam yung mga totoo nyong identity pangalan dahil delikado yan sa pagganap nyo ng trabaho. Kundi ba naman mga bobo talaga tong mga congressman na to. Ng Office of the Vice President at Department of Education. Bahagi rin ng reklamo ang panunuhol umano dahil sa pamamahal. Panunuhol, putangin na nyo. Bumabaha nga daw ng pera dyan eh. Dahil sinuhulan nyo para pumirma kay VP Sara eh. Tapos ngayon kayo pa yung nagsasabi ng si VP Sara yung nanunuhol. Ang liit na halaga ng pinag-aawayan nyo. 60 plus million lang, 68 million lang yata yun. 1.5 billion per day na flood control project yung sinasayang nyo. Pero bumaha pa rin daw ng pera dyan sa Kongreso. Di umano. Di umano ha. Di umano. Oh, maraming mga nagkalat na mga post sa social media na sinasabing nagkabayaran ng 150 each. Grabe, tapos may akap pa. Agi ng monetary gifts sa DepEd officials. Gayun din ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman at Hindi may paliwanag na yaman. Pucha yan, yung mga congressman nga, maraming mga mamahaling relo eh. Saan galing yan? Magkano lang sweldo ng congressman? Tanginan nyo, lokohin yung lelang nyo. Parang si Chavit Singson lang din dati yan. Yung kanyang mga ginawang kabulastugan, ipinasa niya kay ERAP, kaya alam na alam niya kung paano ginawa yung krimen. Kaya yung pagkakakwento niya convincing kasi nga siya mismo yung gumawa ng mga krimen na yun. Ganun din ginagawa nito yung mga congressman na nag-file ng kaso na yan, ng impeachment. Sila ang gumagawa nitong mga pinagsasalagay nila dito. Yang i-disclose ang lahat ng ari-arian nito sa Statement of Assets and Net Worth o SALN. Bukod dito, sangkot din umano si VP Duterte sa high crime of murder dahil sa extrajudicial Tangina murder, wala nga siyang kaso. Ni hindi nga nasampahan ng kaso yan. Ni hindi nga nasama sa Quadcom hearing si VP Sara. Putangin na yan, tapos meron pa siyang murder. Dapat yung mga ganyan murder. Diyan yan, Diyan yan na ifina-file sa korte, hindi dyan sa Senado. Keling sa Davao City. Kabilang din umano ang Vice Presidente sa nagsusulong ng destabilisasyon. At panghuli ang pagkwestiyon. Destabilisasyon, di nga nagrarally yan. Tamad nga yan si VP Sara sumama sa mga rally. Pinagsasasabi nyo. Sa pamuno ni VP Duterte bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Naghanap ka, pagka naghanap ka ng kapag naghanap ka mga bossing ng
mga videos ni VP Sara Duterte na nagsasalita siya ng against sa gobyerno. Maghanap kayo na nananawagan siya ng rally, nananawagan siya ng pagbaliktad sa gobyerno. Maghanap kayo, wala kayong makikita. So malabong-malabo tong isang article na ito. Dahil 250 members mismo ang pumirma. Ayan, si Lawrence Defensor. O tandaan niyo yung punyetang yan ha. O Majority Leader, Iloilo 3rd District. O ano to, kamag-anak to ni Miriam Defensor Santiago. Ewan ko kung nagmana to kay Defensor. Pero ayun nga daw, madami nang pumirma, 200 plus. Sa impeachment complaint na ito. At hindi pipirma yung mga yon kung hindi sila kumpiyansa. Ulul! Tangina hindi pipirma mga yun kung hindi sila kumpiyansa. Nek-nek mo. Eleksyon ngayon, pumirma pa din kayo. Baka mo para mayroon kayong pondo. Kaya pumirma yung iba dyan dahil para may pondo sa pangangampanya. Nek-nek mo, putang ina nyo. Lukuhin yung lelang nyong panot. Tangina maloloko nyo yung mga bobo nyong constituents pero hindi nyo kami malilin lang. Pumirma ng walang kapalit. Ulul! Sinong gago? Sinong gagong politiko ang kakalaban ngayon sa dating administrasyon na sobrang, lalo na si VP Sara, sikat na sikat. Ginamit nga ng mga kupal na mga congressman si VP Sara para manalo nung nakaraang taon eh. Tapos ngayon pa kaya, kung ako tumatakbo ako ngayon, hindi ako makikisali dito. Saka na, pag nanalo na ako. Pero habang tumatakbo ko, syempre, friends to all, enemies to none ka muna, engot. Pinagsasabi nito, lokohin mo lelang mo. Na lulusot ito at mabigat ang ebidensya kapag Wow, mabigat ang ebidensya. Kaya mabigat ang ebidensya, wala nga kayong ebidensya eh. Mabigat ang ebidensya, hindi nyo nga napatawag si VP Sara dyan para gisahin eh. Takot na takot nga kayo nung nagpunta nga si VP Sara dyan, putang ina nyo, hindi nga kayo makapagsalita eh. Tapos malakas ang ebidensya, mga ulul. Umpisa pa lang, gets na ni VP Sara. Sabi ko nga sa inyo, inuumpisahan nyo pa lang yung hearing ni Chua. Si VP Sara prepared na. Si VP Sara nakapagbuo na ng kanyang mga lawyers. Kasama pa dyan si PRD, kaya punyemas ka. Humanda kayong lahat dahil pag nalusutan ni VP Sara to, putang ina nyo. Yan ang katapusan nyo, ibabandera namin sa mga channel namin at mga social media namin ang lahat ng mga mukha nyo, mga buwaka ng ina ninyo. Para hindi na kayo manalo ulit sa kahit na anong posisyon sa gobyerno, mga hayop kayo. nilitis ito sa isang impeachment trial by the Senate. Samantala, 11 kongresista ang itinalagang prosecutors para sa trial sa impeachment. Yan, mga bossing, pero syempre, hindi dyan nagtatapos ang lahat, mga boss.